Toxic ba sa trabaho mo ngayon? Mataas ang stress level at palaging mainit ang ulo ng mga tao. Para sa healthy living, kailangan ng katawan natin ang detoxification para matanggal ang toxins na naiipon dito, bunga ng unhealthy eating habits at pollutants na nalalanghap natin sa ating kapaligiran. Ang puso at isipan naman natin, kailangan din ng daily detox para kahit dumating ang stressful situation sa trabaho at negosyo, hindi tayo nagiging toxic. Ready ka na ba sa ating daily detox regimen na irerekomenda dito sa ProTips? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ayon sa Mayo Clinic, ang fresh cranberry juice ay isang mahusay na natural drink detox. Nakatutulong ito para ma-eliminate ang mga toxins sa ating katawan. Pagdating sa puso't isipan, ano naman kaya ang pwede nating pang-detox para hindi maipon ang mga sama ng loob at negatibong thoughts sa buhay at trabaho natin? Una, focus on what is pure and lovely. Maganda ang paalala ng Philippians chapter 4 verse 8. Whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ang daming mga negatibo at di totoong impormasyon sa social media. Ang iba, di pa man nabubuksan kung ano ang sinasabi ng isang article, pinipindot na kaagad ang share button at ipinapasa ito sa iba. Isa ka ba sa nagkakalat ng nakaka-toxic na mga mensahe sa mga kaibigan at kaopisina mo? Focus on what is pure, lovely, and true. Negative thoughts are toxic. They create fear, worry, and confusion. Ang ibahagi mo ay mga bagay at mensaheng naghahatid ng inspirasyon at hindi konsumisyon. Pangalawa, forgive as soon as possible, as much as possible. Ang hindi pagpapatawad ay parang lason na nagtatanggal ng kasiyahan mo at nakaapekto sa iyong relationship sa Diyos at sa ibang tao. Don't allow unforgiveness to poison your relationship with others. Huwag kang masyadong kumapit sa iyong mga hinanakit. Sa totoo lang, mas lugi ka kapag hindi ka nagpatawad. Nasaktan ka na nga, magiging bitter ka pa. Ask the Lord to enable you to forgive and to let go of your hurts as soon as possible. Mas mabilis kang magpapatawad, mas madali kang makaka-move on. At pangatlo, free yourself from the influence of toxic individuals. May mga taong sunshine ang hatid kahit saan sila magpunta. Mayroon namang tila may kakambal na delubyo ang kanilang presensya. Nagkakasiyahan ng lahat, siya ay nakasimangot, palaging galit, palaging may reklamo at tila naghahamon ng away. Surround yourself with positive people who will remind you that every day you have much to be thankful for. Focus on what is pure and lovely. Magpatawad hanggat maaari. Free yourself from the influence of toxic individuals. Yan ang ating daily detox regimen para sa mas masayang buhay at positibong pagtatrabaho. Para sa ProTips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. Lola, natatakot ako sa malakas na ulog at kidlat. Tsaka baka magbaha dahil sa malakas na ulan. Huwag kang matakot, Apo. Napagandaan natin ang bagyo. Napaayos natin ang bubong, kaya hindi liliparin at wala lang tulo ng tubig. Na-charge ko na din po ang mga cellphone, mga flashlight at may extra battery na po. Meron na din tayong mga gamot kung sakaling may magkasakit. Pati may extra na din akong maintenance medicines. Lola, meron na din po tayong mga delata ng pagkain at inumin tubig. Very good, Apo. Yun emergency bag natin. Naka-ready na dyan para alam natin kung saan kukunin. Opo, Lola. Ready na.
Makikinig din tayo sa mga balita at paalala ng barangay para alam natin ang ating gagawin. Siyempre, makikinig tayo sa 1116 DXAS, your community radio. Tama, lilipas din ang bagyo. Kaya huwag kang matakot. Dahil kahit anong bagyo ang dadaan, sigurado tayong kasama natin ang ating Panginoon. Halika apo, mag-pray tayo na maging safe lang ang lahat ngayong panahon ng bagyo. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Sabi ba tu, ay pwede kita ibita konel desgrasya na kamino? Si pirmi kita akorda konel blow bagets. Si kuya, memoryalang pirmi konel blow bagets. Akorda lang pirmi checkya konel? B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embuenamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea firme si justo va el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, itiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay justo y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneha si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Parekoy, ¿qué tal ya? E tarde man kita nuay man junto? Hoy, parekoy. Buenamente lang man. Eto, oo no? Ya que naman ta un poco busy. Araya, tapo nga ba siyempre to? Sí, sabi tu. Stress na trabaho, stick lang man tamin, Chenebes. Chenebes? Del ayer lang yung contigo ya mirayak kumpra un kaha. Sabi ba tu, cerca 80 ya daw ara el presyo del un kaha? Amo gane, antes 20 lang man este. Ya prueba ba tu, kunta si cuánto to ta pwede gastar na un mes o na un anyo por causa na dituyo pumada? No hay pa. ¿Por qué man tu ta pregunta? Pare koy, prueba tu kunta. Por ejemplo, un caja para 2 días na un mes. 15 caja kel. Man times 2 na 80 pesos. ¿Cuánto kel? Cerca 1,200. Hala, amo no. 1,000 más de 200? Pwede pa yara kal kumpra un sako arroz? 3 pedazos de talong y tiene pa sinsilyo para na saging. Tupaw. Por eso, aguanta lang tu para ese 1,200 puede se ayuda tiene tu savings, compra medicina para na dito yung anak i-aumenta na su tuition. Amo man, bien karo pa man maga presyo ara. Kabar, di miyo senta kaba lang na omera. Tan guilty man nyo? Hindi lang el sen, el mansayang, pati di aton salud, afecta también. Pensa lang tu ese senta compra tu sigarilyo, puede tu compra comida, tiene sustansya. Prinsipya ara, pruba ya yung mingwa. Kabar, deskansa ya gatyo.
para na mi pamilya para na damon futuro. Bueno se Parekoy, taki lang yo para suporta contigo. Si manlisod tu llama tu kumigo, juntos se kita pelya. Numa Puma, Numaman Vape, Liama na DOH Quit Line 1558 para pwede ayuda contigo descansa Puma. El Pumada ay hindi bueno na dituyo salud. Pensa con el dituyo familia y futuro. Este aviso estaba na 1116 DXAS, Radyo Komunidad. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Maulan at malamig na umaga sa ating mga kabarangays, lalo-lalo na dito sa siyudad de Zamboanga ngayong Tuesday morning. Ayan, no, at maluwag ang daanan, no, mga kamino kay suspended klase, no, kaya mga kabarangay, ingat, no, konting ingat at hinay-hinay, dahan-dahan lang, no. Alam natin na hinahabol natin, no, gusto nating habulin na hindi tayo mabasa ng ulan, hindi kita man-late, no, at hindi din tayo maabutan ng especially, no, sa mga dinadaanan natin akil mga kamino known niya, no, para sa pagtaas ng tubig. Update lang mga kabarangay sa mga dadaan po dito sa Camins. Oo, no, para Santa Cruz, no, medyo mataas ang tubig alina flyover, no. So yan, no, at least kung may mga alam kayo na diversion o road, no, or ruta ay alianay pa sa, no, maskin lehos siguro kay para lang iwas tirik, no, para hindi tayo ma-hassles ang ating mga sasakyan, ang ating mga motor, especially, no, akil mga noy pakambya, LD la mga spark plug. Kuy, yakambya to dito spark plug, oh. Oo. LD aton uban aki, no, medyo yakambya dis yung brake. Pero el tail light daw, pwede tamin. Ayan, good morning mga kabarangay. Ako pang ang inyong mga kasama, no, kabarangay Robin Soling. At ako naman si Sara May Tulabing. Good morning po sa ating lahat. Isang makulimlim na umaga. Tinante, no, biglang umulan din. Tapos nag-stop lang din. Pero we praise God kasi hopefully safe and sound po ang lahat. At syempre mag-ingat po ngayong araw ng Tuesday. Yung internet natin, early morning talagang tinitest ang ating character. Alam mo yan talaga, no, yan yung isa sa mga pinapaalala nga sa atin, no, kahit na mag-modernize, no, or mag-high-tech na ang tanan ay tali lang syempre el basic. So wala pa rin tatalo sa kosakil
gatas. Yan na. Wala pa rin tatalo sa basic. Oo. Ay, ayan, no? Good morning. Yes. Mag-greet na sana ako ng birthday. Wag muna. Good morning po. Madulas. Hindi na-mention ko yung tungkol sa internet kasi baka napansin ng ating mga tagapakinig. Masyado tayong late pumasok. Actually po, wala po kaming ngayon. Hindi namin magamit ang aming mga laptop. Nag-aagawan kami ni Kuya Rolando ngayon ng desktop. Ayan, no? Just like the old times, no? Old days. Ganyan talaga. Oh. Hindi na yan, dapat hindi na yan bago, Sar, no? Yan yung original. Hindi na bago, no? Dapat yung character, kanina nga talaga sabi ko, ibabagsak ko talaga tong Oo, naman tantrums. Ayaw magmaoy. Ayaw magmaoy. Good morning. Okay. Yes, good morning. At good morning sa ating mga estudyante. Okay, classes in all levels, public tsaka private schools po ay suspended ngayong araw na ito, November 4, at marami ang nagpapasalamat dahil as early as 4 a.m. 4 a.m. Nag-declare na ang ating city government of Zamboanga. Ansina, no? Ganyan dapat. Numaapikihan na kila kabayaban niya, amo pa ya deklara. 6:29. Ayan, opo. At mag-monitor lang po kayo sa inyong mga Facebook, lalo na po ay mag-follow kayo sa mga weather update natin para from time to time updated tayo. At syempre sir, no, yun nga sabi mo, no, mag-monitor sa Facebook, wala namang internet, no, mag-monitor sa radyo. Ayan, no, sa ating radio, no, especially dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ayan, oras natin alas 7:17 ng umaga. Batiin po natin yung mga nagbe-birthday. Ayan. November 4. Wala akong internet pero binabati natin ng happy birthday si Ate Dang Estrada. Yay! Oo, yan, no? Oo, happy birthday. Happy lang. Happy birthday po, Ate Dang. Si Ma'am Dang ay nagbe-birthday ngayon. Nag-iisang nasa stock knowledge na sa memory natin na nagbe-birthday ngayon. Pero siyempre, binabati rin po namin, no, siguro, kung naliaton mga kabarangay, sa mga nakikinig po dyan na nagbe-birthday, no, ngayong araw na to. Alam mo, sir, minsan nga sinasabi nila, no, kapag birthday mo daw tapos umuulan, no, ay umuulan ng pagpapala. Wow. No? May mga ganong kwan may ganong para sa akin hindi siya paniniwala, no. May ganoong inaasahan mo ba, no? Yung 'di ba, taman hope tamin kita. Oo, yun yung maganda sa atin, no, kahit na lumipas man or marami man tayong pagdaanan, lagi tayong nag-e-expect na may magbabago pa rin. So, happy birthday sa mga rainy birthdays. Ayan, happy birthday po kay Ma'am Dang at sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Once again, this is your night and everyone feels right. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, ayan, faith in the midst of trials. At sa Pilipino, pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Na Chavacano, fe na medyo de aprubanza. Sa Bisaya, pagtuo, taliwala sa mga pagsulay. Ilonggo, pagtuo sa tunga sang mga pagsulay. Pangandul ha wakto, panandas at pagsulay. Ayan, tanong po natin, anong sitwasyon sa inyong buhay na nagpatatag po ng inyong faith sa Panginoon? Ayan, sabi po sa James chapter 1 verse 3, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Sa Santiago, Kabanata 1, talatang 3, dapat po ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ayan, alam mo, Bino, habang nire-ready natin tong verse na ito, naalala ko yung pinaka-recent na
testing of faith na nangyari na balita ngayon yung sa Atienza family. At pinapanood natin yung mga interviews kay Kuya Kim na kasamahan natin sa media. Oo. At alam mo, dito mo talaga makikita na kahit nandyan tayo kay Lord, hindi tayo exempted sa mga trials, sa mga pagsubok. Pero dyan mo rin makikita, kasi nga may mga interview tayo napanood na kahit alam mo yun, sabi nga ni Kuya Kim, matitiis ko pa yung cancer kung bibigyan ako ng cancer. Pero yun mawalan ng anak, hindi niya daw alam kung saan nanggagaling ang pain. Hindi niya maintindihan kung saan banda, saan galing, basta masakit lang. At dito mo makikita na kahit nawalan sila ng anak, yung faith niya sa Panginoon ay nananatili. Kinote niya yung verse na Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good, at sabi niya pa, ang daming biyaya binigay ang Panginoon sa akin, and I have 19 years na opportunity na makasama yung anak niya, and I will still praise the Lord. Ito yung mga sinasabi natin, Bin, na yung testing sa buhay natin, number 1, walang pinipili. Kahit ano pa ang status mo sa buhay, darating at darating talaga ang pagsubok sa buhay mo. Pero ito rin yung magpapatatag ng iyong faith sa Panginoon. Alam mo, naalala ko nung pinapanood ko pinapanood namin nung linggo, kung di ako nagkakamali, no. Kasi yun na yung libangan ko ngayon actually nga, no, sa instead na sa social media ako tumatambay ngayon sa, alam mo saan, sa YouTube na naman ako ulit. Kasi naalala ko lang nung high school pa tayo, at tambayan talaga natin YouTube Yun lang. So ngayon bumabalik ako doon. So napanood ko yung interview kay Rick Warren. The Purpose-Driven Life, 'di ba? Sikat yan dati, no? At saka yan hanggang ngayon, actually ngayon sa church namin, ang Sunday school, ang book na Purpose-Driven Life. Ano sabi kanina? Tama na ba? Rick Warren. Hindi, I mean Purpose-Driven Life. Yun. Rick Warren, no? Naalala ko yung interview sa kanya, sir, no, nung natagpuan nga na namatay yung kanyang anak, no? Di ba? Same pala yun, no? Ganun. Pero yun sa kanya kasi silang unang tao na nalaman nila kasi nakalak yung bahay. Pero di ba Pero yun din yung kasagsagan, di ba, na talagang sumikat yung book ng Purpose-Driven Life. Tapos yun, no, nung habang gano'n na, di ba, pinaprocess nila yung emotions, yung situations, no, yung sitwasyon, nakita daw niya, no, sa parang anong tawag dito, yung sa necklace, no, yung sa babae, pendant ba yan, yung parang something, may nakasulat daw doon sa kanyang asawa is choose joy. No, piliin mo ang magalak, no? Yung kagalakan, ganyan, joy. So napatanong siya, paano mo pipiliin ng joy nawalan ka nga. 'Di ba? Yung parang ganoon, 'di ba? And siguro sa mga nakikinig sa atin, no, Rick Warren, pwede niyo i-research, no? Isa sa mga famous na, 'di ba, writer, Christian writer, no? So hindi naisip ko lang, naalala ko lang din yun nga. Hindi ko natapos yung interview kay Kuya Kim. Pero ito nga, sabi nga din dito, yung trials po na ating na re-receive or kaya na experience, hindi po ito punishment. No, wag nating isipin na punishment ito lagi. Maybe may mga pagkakataon na nagkaroon tayo ng kasalanan sa ating past at maisip mo, ma-realize mo, pero hindi po lahat, dahil yung iba dyan inalaw ng Panginoon para po magkaroon tayo ng opportunity na mapatatag ang ating pananampalataya, ang ating faith. At yun nga ang sinasabi ko, walang pinipili, pwede natin ma-experience lahat. Pwede tayong masunugan, mawalan ng anak, pwede tayong magkasakit na sasabihin pa ng doktor, hanggang dito na lang ang buhay mo. Pwede po talaga natin yan ma-experience lahat. At kahit yung journey natin sa Panginoon ay matagal na, hindi tayo exempted. Pero makikita mo, kung yung Word of God ay talagang nakatanim ng mabuti sa puso mo, at puno na siya ngayon, hindi na lang basta seed, doon nag-grow na siya,
'di ba sa bagyo, kahit anong lakas ng bagyo, kung yung puno ay talagang rooted and grounded doon sa lupa, ano lang yan, susunod lang yan sa hangin. Alam mo, pero at the end of the day, nakatayo pa rin yan. Alam mo kasi ako payat man ako, no? So hindi ako puno, sir. Kawayan ako. Kawayan ka. Di ba kawayan, ganun din, no? Pero yun nga, no, sa alam mo, nung bata pa ako, isa sa mga paborito kong story, yung story ni Job. Grade school pa yan ako, sir. Yung si Nabi Ayub, no? Kung hindi ako nagkakamali. May book kasi dati sa bahay namin. Yun lang yung nag-iisang aklat talaga or book na talagang kahit paulit-ulit ko siyang binabasa, na-amaze ako sa ending. I think yung sa book, base sa book, yung ganung ending na parang, kaya hanggang sa lumaki ako, siguro hanggang ngayon, no, sa dami na rin ng mga pagsubok na napagdaanan natin, no, napagdaanan ko ako din, marami na yung nawalan ako ng nag-try ako mag-business, nalugi, 'di ba? Nawalan din ako ng mahal sa buhay. Pero alam mo, lagi kong bumabalik doon, no. Hindi pa siya nakakalahati sa napagdaanan ni Prophet Job, no, or ni Job mismo. 'Di ba? So every time ako yun yung nagiging kwan ko, yung nagiging kumbaga blueprint. Oo. Ilang doses na ba ako sa napagdaanan ni Job, di ba? And siguro sa mga nakikinig, no, alam niyo po yung kwento ni Prophet Job. Ayan, kaya po ang ating challenge po sa ating mga listeners ngayon, kung kayo po ay currently facing a trial, instead po na magtanong tayo, Lord, why? Although pwede naman, kasi pwede ka maglament, pwede ka magsabi kay Lord, pero wag ka mag-stick doon sa why lang, no? Pwede siguro nating sabihin, Lord, why? At ano yung gusto mong mangyari? At gawin natin itong opportunity, strengthen my faith, Lord. Strengthen nyo po ang aming faith. At saka hindi, sa pagwaway, nung pagtatanong mo ng bakit or why, asahan mo, hintayin mo yung sagot muna bago ka mag-react agad. Kasi minsan kasi nagtatanong ka tapos hindi mo naman, di ba, minsan kasi ganun tayo nagtatanong tayo pero hindi natin pinapakinggan yung sagot. May mga times kasi like ibabalik ko kay Kuya Kim, sabi niya, I have asked why, pero alam ko not right away na sasagutin ni Lord kung bakit. Pero I know one day malalaman ko bakit. Kasi everyday prayer niya daw yun na huwag mangyari yung sa anak niya. Imagine mo, everyday prayer mo pero nangyari pa rin. Oo, di ba grabe yung pagsubok sa buhay nila? Pero as a family ngayon nakita natin yung faith at nag-glorify ang Panginoon doon. Kasi ibig sabihin, sa buhay ng Atienza family, at kahit sino siguro na makarelate, kung nakita ng mga tao na hindi ka pa rin na-discourage sa faith mo sa Panginoon, diba? Mag-glorify ang ating Diyos. So hopefully po, let us take every opportunity ng mga trials na ma-strengthen po ang ating faith at hingin po natin yan sa Panginoon. Okay? Kaya po ang ating tanong, muli, anong sitwasyon po, share nyo sa amin, anong sitwasyon sa inyong buhay na na-test po ang inyong faith at naging dahilan ito para maging malakas ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Yan po ang ating salita at ano ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Pagalang sa watawat ay tanda ng katapatan sa sariling bayan. Kinatutuwaan ngayon sa social media ang post ng isang rider o vlogger na si Jess Ski Daily kung saan makikita ang biyahe niya kasama ang kanyang pasahero. Habang binabaybay ang kahabaan ng Jokno Boulevard sa Pasay City, naririnig nila ang intro ng Lupang Hinirang. At nang umabot sila sa intersection ay pinahinto sila ng traffic enforcer pati na rin ang lahat ng sasakyan. Agad naman silang tumalima dito sabay sa paglalagay ng kanang kamay sa kaliwang dibdib.
Ang nakakatuwa rito, kaagapay, ay makikita po sa video na wala ni isang sasakyan ang nagpatuloy sa pag-andar na tipong kahit nakatawid na ay tumigil pa. Kaya naman, ang mga ganitong eksena ay dapat pong maging normal sa atin. Ang simpleng paghinto sa tuwing maririnig ang lupang hinirang ay patunay na ang ating katapatan at pagmamahal sa bayan na sa kabila ng mga issue ng korupsyon, sa ating bansa ay nananatili pa rin tayong tapat at mabuting Pilipino. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, isang binata ang nabiktima ng pandurukot sa Maynila bandang 2:00 na madaling araw matapos lapitan ng lalaking naka-uniforme ng isang mototaxi company. Ayon sa biktima, tinanong siya ng rider kung nag-book siya ng biyahe. Nang sabihin niyang hindi, agad siyang lumayo, ngunit ilang sandali lang inagaw ng rider ang kanyang cellphone at mabilis na tumakas. Nag-file ng police report ang biktima at ipinaalam din sa mototaxi company ang insidente. Kasalukuyan nang inimbestigahan kung tunay na rider ang suspect o gumagamit lamang ng pekeng uniforme upang manlinlang. Kaagapay, hindi sapat ang uniforme para sukatin ang tiwala. Mag-ingat at maging mapanuri dahil minsan ang anyo ng serbisyo ay maaaring itago ang hangarin ng panlilinlang. At tatandaan na ang kasinungalingan at pananamantala ay may hangganan. Sa huli, mananagot sa batas at sa konsensya ang sinumang gumagamit ng kabutihan ng iba para sa kasamaan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:32 na ng umaga at para po sa ating balita, nagbabala ang DOST Pag-asa na ang Tropical Cyclone Tino ay malapit nang maging isang typhoon kasabay ng inaasahang malakas na pag-ulan sa rehiyon 9. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magdala si Tino ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa rehiyon, lalo na sa Zamboanga del Norte. Ang dami ng ulan na ito ay maaaring maging sanhi ng pagbaha at landslide sa mga lugar na mataas ang peligro. Dahil dito, itinaas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Office 9 o RDRRMC 9 ang kanilang alert status sa blue kahapon lamang November 3, 2025. Ang pag-akyat sa blue alert ay naglalayong paigtingin ang monitoring, koordinasyon at preparedness actions ng mga ahensya. Batay sa datos ng DENR, merong 628 na mga barangay sa Rehiyon 9 ang kinilalang madaling maapektuhan ng mga panganib na dala ng ulan o rain-induced hazards. At para po sa ating update, ito po ay inisyu as of 2:30 a.m. Ngayong araw na ito, November 4, ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga City, kasama po ang Basilan, Zamboanga Sibugay at Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato ay makakaranas po ng moderate to occasionally heavy rains. At dito sa may Zamboanga del Sur, mag-ingat po ang mga taga-Tabina, Pitogo, Vincenzo, Sagun, Dimatilang, Margos sa Tubig, Dinas, San Pablo, San Miguel, Lapuyan, Gipos, Kumalarang, Dumalinaw at Bayog. Sa Zamboanga del Norte ay kailangan po mag-ingat ang mga taga Sibuco, Siraway, Siocon, Baligian, Tampilisan, Kalawit, Gutalak, Godod, Labason, Salug, Liloy at Leon B. Postigo. Samantala, dito naman sa Zamboanga Sibugay, ayan, kailangan din po natin mag-ingat. Sa Zamboanga del Sur, ayan, pinaalalahanan po ang mga lugar ng Tigbao, Labangan, Pagadian City, Tukuran, Lakewood, Aurora, Ramon Magsaysay, Suminot, Midsalip, Tambulig, Mahayag, Dumingag, Molave, Josefina. Kayo po ay makakaranas ng moderate to heavy rains.
At sa Zamboanga del Norte, ang si Ayan, Sergio Osmeña Sr., Sindangan, Mutia, Jose Dalman, Sibutad, Manukan, Pres Manuel A. Rojas, Katipunan, Dipolog City, Polanco, at Pinyan, Dapitan City, La Libertad at Rizal. Zambasulta Balita. At para naman sa ibang balita, nagsimula na kahapon araw ng Lunes ang full implementation ng waste segregation at source para sa lahat ng commercial establishments sa 4 na barangay sa Central Business District ng lungsod. Ito ay alinsunod sa Executive Order Number KHYM 062-2025 na nilagdaan ni Mayor Kimer Olaso noong Oktubre 16, 2025 na nag-uutos ng buong implementasyon ng segregation at source at nagbabago sa color coding ng segregated solid waste materials. Ayon kay Jerry Polisco, acting head ng Office of the City Environment and Natural Resources Office o OCNR, ang pilot implementation ay sasakop sa mga commercial establishments sa Zone 1, Zone 2, Zone 3 at Zone 4. Palalawakin din ito sa iba pang lugar sa lungsod sa lalong madaling panahon. Pinapayuhan ang mga establishmento na sa CBD or Central Business District ay nailabas ang kanilang nakasegregate na basura sa wastong selyadong lalagyan 15 minuto bago ang oras ng koleksyon. At ang oras ng koleksyon, no, ang schedule SAR, ito 4 p.m. to 5 p.m. during Lunes. Ito yung mga Monday to Sunday. Monday to Sunday, So Lunes hanggang Linggo. Ito no ang mga plastic sa Lunes. So Martes ang paper and hazardous or e-waste. So kwan siya Hindi na siya sa isang araw lahat itatapon, lahat ipipick up. So sa Monday puro mga plastic. Yes, ang type of basura na pipick upin. So sa Tuesday, Martes, ito yung mga paper and hazardous o mga e-waste. Sa Miyerkules naman, plastic ulit. No, Huwebes, paper at healthcare. Sa Biyernes, plastic ulit at used cooking oil. Sabado, paper at metal. So sa Linggo ay ang plastic at glass. No, o mga bote, no, mga ganyan. So 6 p.m. naman to 8 p.m. Lunes hanggang Linggo, ito naman ay yung mga biodegradable at residual. Ayan po ang ating update. At para po sa ating mga establishments yung mga recyclable na materials po natin ay naka-color code na po yan dapat. For plastic, pure blue, paper, blue and blue with white. Sa metal, dapat ang container po ng inyong basurahan ay blue with black. Sa mga glass, babasagin, mga bridyo, blue with red na container. Hazardous electronic waste, dapat red. Healthcare waste, yellow. Used cooking oil, black with yellow. At sa biodegradables, black. Residuals ay black naman. Zambasulta Balita. Samantala, isang abal-abal driver ang nasawi matapos pong makuryente habang nagcha-charge ng kanyang cellphone kahapon po ng umaga, November 3, sa sitio Gemelina, Barangay Vitali sa lungsod ng Zamboanga. Kinilala po ang biktima bilang si Elizer Limen Alvarez, 33 taong gulang at residente sa naturang lugar. Ayon po sa ulat, ang posibleng dahilan ng insidente ay ang pagiging basa ng kamay at paa ni Alvarez nang hawakan niya ang cellphone na nakakonekta sa kuryente. Agad namang nagpaabot ng tulong si Vitali Barangay Captain Regalado Marquez, kabilang ang libreng embalsamo at kabaong po para sa pamilya ng biktima. At para tayo ay mabigyan ng
karagdagan kaalaman bin para maiwasan ang same na senaryo na nangyari nga no sa ating kabarangay. Ito po mula po ito sa Asia One Popular Science Digital Trends, the University of Arizona. Ito po yung mga dapat tandaan para maiwasan po na tayo ay makuryente. Una, huwag gagamitin ang cellphone habang ito ay naka-charge. Yan ang basic talaga, number one. Basic yan, pero maraming gumagawa niyan. Nagcha-charge habang gumagamit habang nagcha-charge. Number 2, huwag po ilalagay ang iyong cellphone sa mainit o sobrang lamig na lugar. Ikaw, IT, nag-a-approve ka dyan. Oo. No? Especially etong init, sir, no? Mainit na lugar. Kasi kahit pagka-charge mo pa lang, mainit na yun Tapos ngayon, mainit na kwan pa. So, posibleng sumabog, no? Ayan. Number 3, siguraduhin gumamit ng official charger na ginawa po talaga para sa inyong cellphone. Ito naman kasi, sir, no? Talagang, minsan kasi pag nasira yung charger natin, 'di ba? Bibili tayo, siyempre medyo mura. Alam mo, eto lang sa mga kabarangay po natin, no, base naman po sa experience, okay lang yung cord mo ordinary or yung replacement. Pero yung adapter, no, yung mismong yung ulo, yung head. Yung isasaksak mo sa kwan, yun yung dapat na standard talaga, original. Kung pwede original o yung basta yung quality niya is talagang good standard, no? Dapat proper kasi dito papasok yung kuryente. At dito rin doon din nakabase kasi sir yung magiging status ng battery ng cellphone mo. Kaya minsan yung mga nagbo-bloat, 'di ba? Yung lumalaki, 'di ba? Dahil yan sa peke pala yung ang adapter. Kasi yung cycle ng kuryente hindi proper. Okay. Ayan po, number 4, wag gumamit ng mumurahing battery. Ayan. Number 5, wag i-charge ang iyong cellphone ng magdamag. Ito, oo. Akal ba dormi to alas 11, ya desperta to alas 8, patuya kita ang charger. Pilitin mong magtiis siguro 15 minutes, 20 minutes i-charge bago ka matulog. Okay na yun, no? Okay na yun. Tapos matutulog ka, tanggalin mo talaga sa ako 2 nights ago, palobat na yung phone ko. Sabi ko, bukas ko na lang i-charge. Pero naisip ko din, paano pag may bigla ang mga earthquake or emergency, tapos hindi ko chinarge. So, ang ginawa ko, nag-charge ako, gising ako ng 1 hour. Hindi ako natulog for 1 hour para masigurado ko lang na pagtulog ko at kung may emergency, full charge ang aking cellphone para mapakinabangan pa rin. So, ayan, pwede pong mga ganyang options ang pwede nating gawin. And then, wag mag-charge ng cellphone malapit po sa iyong higaan o kahit anong panggamit na maaring pagmulan ng apoy. Ayan. At ang pang-pito, linisin po natin ang ating cellphone charger gamit ang antibacterial wipes. Ayan. Oo. No? Siyempre, wag mo babasahin yung charger mo sa. So, eto, dapat kasi may... baka Lego, labato ko na lito yung charger. Mabuling niya, labayayo. Oo. Tsaka may time kasi na, yun nga, no, nagko-costing kasi yun ng mga ground, no? Siguro si Kapons, alam niyan, yung mga dust, no? Pag siya ng mga kwan. So, yun. Zambasulta Balita. At ito naman para sa ibang balita, na aresto ng mga otoridad ng isang high-value target na drug suspect at nasamsam ang tinatayang 6.8 milyong pesong halaga ng illegal na droga sa isang anti-drug operation sa Zamboanga, Sibugay noong Linggo, Nobyembre 2, 2025. Kinilala ni Brian Babang, tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Zamboanga Peninsula, ang suspect bilang si alias Boy Blue. 46 anyos si Boy Blue na dating seafarer at ngayon magsasaka ay residente ng poblasyon Mahayag, Zamboanga del Sur. Ayon kay Babang, nahuli si Boy Blue sa isang buy-bust operation bandang alas 4:30 ng hapon, Linggo sa Don Andres, Ipil, ang capital town ng Zamboanga, Sibugay. Kinilala siya ng ahensya bilang isang high-value target sa illegal na kalakalan ng droga sa rehiyon. Nakumpiska mula sa suspect ang 1 kilo na hinihinalang shabu na nakabalot sa 10 heat-sealed transparent plastic sachet na may tinatayang street value na 6.8 milyong peso. Kasama ang buy-bust money at iba pang non-drug evidence.
Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinangunahan ng mga operatiba ng PIDEA Zamboanga Sibugay Provincial Office sa suporta ng iba't ibang unit ng pulisya sa probinsya ang matagumpay na operasyon. Zambasulta Balita. Samantala na aresto ang alkalde ng Josefina, Zamboanga del Sur noong araw ng Unda, Sabado, November 1, 2025 dahil sa pagpapaputok umano ng baril sa harap ng isang convenience store sa barangay Kiwalan, Iligan City. Kinilala ang suspect na si Mayor Alberto Maupo Etulye, 67 years old at retiradong pulis. Ayon sa investigasyon, nag-ugat ang insidente nang magkaroon ng gulo ang dalawang lalaki malapit sa asawa ng alkalde. Di umano, nagpaputok si Etulye ng warning shot gamit ang kanyang kalibre 45 pistola upang mapatigil ang gulo at protektahan ang kanyang asawa na muntik nang tamaan ng isa sa mga nag-aaway. Gayunpaman, ang pagpapaputok ay nagdulot ng alarm and scandal sa publiko dahilan upang rumesponde ang pulisya. Idinagdag ng mga otoridad na ang narecover naman na caliber 45 pistol ay lisensyado at nakarehistro sa pangalan ng alkalde. Samantala, iginiit naman ng kampo ni Etulya na kusa itong sumuko sa mga pulis at hindi inaresto. Nakaharap si Mayor Etulya sa kasong paglabag sa alarm and scandal at dinala sa Iligan City Police Station 3 para sa investigasyon. Zambasulta Balita. Isang tensyonadong engkwentro ang naganap sa loob mismo ng barangay hall ng Linien sa Pagadian City kung saan umano'y sinaktan ng kasalukuyang nakalive na punong barangay ang kanyang unang kagawad na siyang pansamantalang namumuno. Kinilala ang mga sospek bilang kinilala ang mga sangkot bilang si punong barangay Prince Gerona at ang kanyang unang kagawad si Kagawad Jan Cajote or Cajote, no? Na kasalukuyang gumaganap bilang acting barangay captain habang wala si Gerona. Ayon sa mga nakasaksi at inisyal na ulat, sinuntok at sinakal umano ni Gerona si Cajote na nagresulta sa pagdugo at pinsala sa muka ng kagawad. Nag-ugat umano ang insidente sa pagtanggi ni Kagawad Cajote na mag-issue ng isang barangay certificate sa asawa ng tauhan ni Gerona dahil may pending case ito. Habang patuloy ang investigasyon ng pulisya sa kaso, nanatiling walang pahayag si dating Kapitan Gerona hinggil sa insidente. Zambasulta Balita. Samantala, para po sa mga gustong mag-take ng civil service exam, meron pong announcement ang CSC Regional Office 9 dahil meron pa rin pong slots at available pa rin po ang March 8, 2026 CSE PPT. Ang mga aplikante ay advised na mag-file po ng kanilang exam application sa kanilang mga chosen filing location. Halimbawa, kung dito sa Zamboanga City, pumunta po sa KCC Mall de Zamboanga ng 9 a.m. to 4 p.m. Kung kayo naman ay sa Pagadian City, pumunta mismo sa CSC Field Office ng Zamboanga del Sur Provincial Capital Compound, Pagadian City ng 8 a.m. to 5 p.m. Dipolog City, pumunta po kayo sa CSC Field Office sa Zamboanga del Norte, 2nd floor, Zamboanga del Norte Convention and Exhibition Center, Estaca, Dipolog City. Bukas po sila ng 8 to 5 p.m. at dito sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, pumunta po sa kanilang satellite office sa Zamboanga, Sibugay, Old ZSNHS Campus A, Pangi, Ipil ng 8 a.m. to 5 p.m. Oras natin mga kaibigan, alas 7:49 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin si Mr. Kenneth Go ng Business as Mission Philippines para pag-usapan yung BAM Workbook Case Study number 20, Love Your Enemies. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabi. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo Komunidad.
ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Lola, natatakot ako sa malakas na ulog at kidlat. Tsaka baka magbaha dahil sa malakas na ulan. Huwag kang matakot, Apo. Napagandaan natin ang bagyo. Napaayos natin ang bubong, kaya hindi lilip pa rin at wala lang tulo ng tubig. Na-charge ko na din po ang mga cellphone, mga flashlight at may extra battery na po. Meron na din tayong mga gamot kung sakaling may magkasakit. Pati may extra na din akong maintenance medicines. Lola, meron na din po tayong mga delata ng pagkain at inumin tubig. Very good, Apo. Yun emergency bag natin. Naka-ready na dyan para alam natin kung saan kukunin. Opo, Lola. Ready na. Makikinig din tayo sa mga balita at paalala ng barangay para alam natin ang ating gagawin. Siyempre, makikinig tayo sa 1116 DXAS, your community radio. Tama. Lilipas din ang bagyo. Kaya huwag kang matakot. Dahil kahit anong bagyo ang dadaan, sigurado tayong kasama natin ang ating Panginoon. Halika, Apo, mag-pray tayo na maging safe lang ang lahat ngayong panahon ng bagyo. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po si Sarah May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasabi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin, alas 7:53 ng umaga. Good morning kay Tristan Gulay na bumabati sa ating ngayong umaga sa ating programang ONC. Patok na negosyo. Ngayong araw ng Martes, muli po nating makakasama ang Business as Mission Philippines kung saan dito po ay marami tayong natututunan ng mga strategies at mga godly ways po para mapagpatuloy ang ating ministry ng pagnenegosyo. Makakasama po natin ngayon sa ating BAM si Mr. Kenneth Go para pag-usapan po ang BAM Workbook Case Study number 20, Love Your Enemies. Kasama po natin ang Business as Mission. At kasama po 10 ng buong himpilan ng FEBC. Ang atin pong pag-uusapan ay Passing the Legacy of Business to Your Kids. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy. Espesyal. Patok na negosyo. Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal. Tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Lolo, yung mga ano pa lang uso nun, mga tingga-tingga, eventually naipasa sa aking ama. Mm-hmm. Tapos nung ako ay natapos mag-aral, ito ay naipasa na sa akin.
Ever since actually nasa printing na talaga. Ang tawag pa dati is letterpress. Kasi ang style naman sa Filipino-Chinese, kapag ka bakasyon, hindi kami pwedeng nasa bahay. Nasa negosyo kami. So right there and then, nakikita na namin kung paano ginagawa yung mga tingga, binubuo yung mga letra. So more of immersion until eventually syempre meron na kaming basic knowledge paano tumakbo yung negosyo sa edad na medyo high school pa kasi noon eh. Actually sa father ko naman since medyo nasa high school na ako noon, ang training naman noon was in marketing. Pumupunta sa mga kliyente, hindi na more on sa loob, more on paano manligaw ng kliyente. Ayun, tapos umabot pa sa punto na syempre lalo na kapag medyo malalaki yung mga kliyente, may mga challenges na mga the way na paano ma-acquire yung mga kontrata. So part of that na rin sa amin, na ipasa rin sa amin, I was not sent out. Hindi ako pinasubukan sa iba. So diretso na talaga ako sa loob ng imprenta. Siguro yung pressure was from the inside. Oo. Siyempre yung mga empleyado, 'di ba? Since bago ka, bata ka, andyan yung mga susubukan ka. Dahil ang nakita nila yung anak to ng may-ari. Since meron naman kaming mga organisasyon o samahan sa mga imprenta, yung mga samahan ng mga manlilimbag, syempre, alam mo yung pag nagkikita-kita kayo, parang magkakaibigan kayo. Syempre, kaya ka nga nagmiyembro, di ba? Dahil gustong mong humingi sa kanila ng mga advice, mga suggestion. Pero kapag ka umabot na sa mga ganon, nagtatanong ka na, pwede bang mag-plant visit sa imprenta mo? Negative na yung mga sagot. Pagka may mga tinatanong kang problema, parang hindi na sasagot, hindi na ine-entertain. Kasama rin kasi doon yung ating yung syempre yung dealing with the government. Bumibisita sa amin yan. Kasama na kasi yan sa araw-araw na hinaharap ng negosyo. Actually, nagpatotoo sa akin yung burst na yan nung syempre nagkaroon kami ng audit sa BIR o yung tinatawag na Letter of Authority. So syempre, ang dating kasi noon, 'di ba, parang ginagawa mo naman yung tama, nagbabayad ka ng tamang buwis, and yet doon medyo nag-speak si God sa amin na tao rin naman sila at 'di ba, siguro yung temptasyon ng buhay at saka syempre meron din silang mga hangarin sa mundo, yung mga syempre gusto mo rin naman mag-aral ang mga anak mo sa mga magagandang paaralan. Hindi ka lang nagko-commute, syempre gusto mo meron ka ring sasakyan. Kaya it's not an accident, but ginawa ni God kasi na naging ministry ko siya. Tapos actually sa mga kliyente, nandiyan kasi yung bribery. Pero sabi nga sa salita ng Diyos kasi, di ba, na even a righteous person mabubulag daw kapag iyong inalok o iyong binribe. Mabait ang Diyos dahil dumating yung panahon na talagang meron siyang pina-experience sa akin na hindi ko makakalimutan. Dalawa kasing style yung iba may mga tinatawag na sealed bids. Sealed bids? Oo, yung magbibidding ka, pero sa totoo lang nag-usap-usap na. Tapos formality na lang yung pagbukas nung white envelope. Pero meron din naman talaga na mga totoong mga na talagang para kasing nanliligaw eh. So nakikita namin pagkatapos namin may ibang manliligaw. So 'di ba parang nagpapasagot ka ng babae kung sinong pipiliin.
tayo naman ang ating mission, 'di ba, is to evangelize. So nag-uumpisa sa magbi-build kami ng relationship, makikipagkwentuhan. Tapos sinasabi namin na kami kung ano naman yung talagang dapat. Hindi kami nagbabagsak ng presyo. Pero syempre sa una, hindi naman nila alam kung tunay naman yung sinasabi namin kasi wala pa naman yung trust factor doon, no. Pero eventually sa kaka-meet sa kanila, nagbi-build ng relationship nga at nare-realize nila na totoo naman pala yung iyong mga sinasabi. Siguro minsan merong pa nga akong na-encounter na kapwa competitor ko, malaki sila, nasa adhesive business. Pagka nakikita daw niya yung pangalan ng kumpanya namin, sinasabi niya, ibigay mo na lang yan kay Kenstar. Kahit na itong tao na ito is hindi ka pareho ng aking paniniwala. So meron pa rin talagang mga matitino at mababait na mga tao pa rin. Kaya lang syempre meron yung the other side of the coin, yung talagang sa harap mo okay. Kasi akala mo kakampi mo di ba? Pero in disguise pala. Actually sa pagbibidding din kasi. Yan. Syempre kapag lahat inilagay mo sa tama, yun nga ang sinasabi. Ang hirap sa imprenta kasi cutthroat competition dahil volume, bagsakan ng presyo. Alam nyo, hindi lang pagka yung presyo, nakita namin na minsan nagtataka kami, paano nangyayari yun na gano'n yun ang presyo niya. Tapos most of the time nare-realize namin yung 12% VAT pala siguro doon ng difference. Kaya lang syempre bilang anak ng Diyos, you have to declare the 12% VAT. So madalas doon kami natatalo. Hindi level ng playing field, pero ang Diyos mabait kasi nagbibigay siya ng mga panibagong mga kliyente. Meron at meron pa rin, basta gawin mo lang yung nararapat according sa kanyang salita. At ang sinasabi nga is meron kasing tinatawag na God's economy. Hindi lang yung worldly economy na susundan natin. Papakita talaga ng Diyos na hindi kanya pababayaan. Basta sumunod ka lang sa kanya. Pero syempre, yung faith mo will really be tested. First and foremost siguro, dapat ma-realize natin na syempre nauna tayong nakakilala sa Panginoon. And ang kautusan naman ni Jesus yung lost, di ba? Syempre, we have to give them the benefit of the doubt na hindi lang nila alam. Syempre, kung sinong mas nakakaalam, kumbaga mas merong nasa kanya yung responsibilidad na i-share natin yung good news sa kanila. Kasi pag hindi ganun yung mindsetting, pag yung mindset ko naging competitive worldly businessman, lahat puro na lang pera, mag-iiba yung agenda ko. Siguro magiging kapareho na rin sa kanila. Yun siguro yung parang pinaka distinguishing mark. What makes us we have to have compassion and realize na hindi naman permanente tayo sa mundo, di ba, na makukuha nga natin lahat ng kayamanan sa mundo, di ba, pero at the end of our lives, pag uwi ka sa bahay,
malungkot ka pa rin eh. Parang may kulang eh. Oo, so siguro first and foremost mangingibabaw pa rin siguro yung ating mission na dapat makilala nila ang Diyos Ama. 'Di ba? Para naman na magkaroon ng tinatawag na contentment. Mahirap yung contentment eh. Mahirap. Maraming temptasyon sa mundo. Pero pag na-practice na natin yung contentment, matututo tayong tumanggi ng mga material na bagay. Maging kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Pero it doesn't mean contentment means laziness naman. Being complacent. Siyempre, sabi nga sa salita ng Diyos, 'di ba? Ang those who do not work, 'di ba? Yung hindi raw magtatrabaho, walang karapatang kumain. Oo. So siguro lang, yung tinatawag mo nga, sabi mo nga nung una, ay yung balance, no? Yun siguro. Actually, ang maganda naman sa BAM kasi is marirealize mo na hindi ka lang pala nag-iisa na gumagawa ng tama kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Siguro ang kagandahan doon, meron kang sabi nga rito, parang kaagapay ba? Oo, kaagapay. Yung na yun din ang pinagdadaanan nila. 'Di ba? And how were they able to do the right thing and yet survive? 'Di ba? So, mahalaga at maganda na merong like-minded individuals o yung parehong mga negosyante ba na which is syempre yun ang ating the goal of a businessman naman is really to make money. Pero ano ba ang isang Christian businessman? 'Di ba? So parang iba pala ang goal ng also to make money, but syempre lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos, yung hindi kang aapak, hindi ka mga away, hindi ka, di ba? Yun ang kagandahan kapag ang Diyos nasa negosyo. Syempre alam naman natin na kapag ginagawa natin ang tama, given na tayo ay gigibain, tayo ay kakalabanin, at tayo ay lilinangin, 'di ba? Given na kasi 'yun eh. Siguro ang difference lang is kailangan magkaroon talaga tayo ng Diyos na wherein meron tayong masasandalan. Kasi yung tao pwedeng magbago. Pero ang Diyos kasi hindi nagbabago. 'Di ba? So if we cry out to God, sabi nga sa James chapter 1 verse 5 if anyone of you lack wisdom, 'di ba? Humiling lang tayo sa Diyos at bibigyan na tayo ng angking katalinuhan. 'Di ba? Kasi yung mga alam natin may hangganan. Pero yung angking talino na galing sa Jesus, kay God, limitless yun. Bibigyan na tayo ng pag-asa, bibigyan na tayo ng mga bagong kliyente, sasabihin niya sa atin kung yun ba talaga ang dapat ka pang manatili o dapat kang magbago ng iyong linya ng negosyo. Yun ang maganda kasi kapag meron ka. At saka siguro yung kasamahan sa simbahan, yung kasi sa akin yung D group napaka-importante, yung tinatawag na meron akong grupo sa church, accountability group. Oo, na magsasabi sa akin kung medyo ka na, nagiging ibang klaseng negosyante ka na. 'Di ba? Iba yung may accountability nga na sinasabi. Tapos to encourage siguro yung mga gumagawa na ng tama at nahihirapan pa rin. Siguro, oo, mahirap ang buhay. But with God, nothing is impossible talaga. Siguro, dumating din kasi sa isang point na nung ginawa na namin yung tama sa aming negosyo,
Talagang hindi kami pumapasok sa mga bidding kasi syempre wala nang mga under the table. So, question din namin ng Diyos na, Lord, para sa amin pa ba itong negosyo na ito? Pero, malalaman mo kasi pagka it's either magpapadala si God ng panibagong set of mga customer, mga kliyente. And marirealize mo na talagang ibig sabihin gusto ng Diyos na ipagpatuloy namin ito. At yung mga panahon na yung katapusan na, yung kulang ka ng pambayad sa supplier, Diyos din ang gagawa ng paraan. Siya din ang gagawa. Siya rin na biglang last minute may magbabayad. So talagang he is seldom late. He is not early, but he is always on time. So walang ibang paraan kung hindi Diyos lang talaga. Yun lang, wala akong ibang alam na paraan. Yan po ang pahayag ni Mr. Kenneth Go. Siya po ang owner ng Kenstar Graphics at ang isa po sa mga role niya ay isa po siyang Christian business leader at kabahagi rin po ng Business as Mission, at ibinahagi po niya yung kanyang expertise sa paano ini-integrate yung faith sa business practices, gaya rin po ng managing ng tax with integrity. Alam niyo po, sa panahon ngayon, napakatindi ng kompetisyon sa pagnenegosyo, no? At according to Mr. Go, lalo na sa printing, no? Parang di niya ma-imagine paano nagbabagsakan ang presyo, tapos yung labanan is paramihan ng volume, ika nga ay cutthroat. Lahat gustong makakuha ng kliyente, kahit nga yung iba ay halos wala ng tubo, kaya nakakagawa ng hindi tama yung ilang mga negosyante. At bilang mga anak ng Diyos, lalo na po kung kayo ay business owner, no, may challenge po na iniwan si Mr. Kenneth Go, ang pagiging tapat. Habang yung iba nagtatago ng declaration ng kanilang buwis, pero at the end of the day ay hindi po ito tama, at malungkot ka bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. And sometimes merong pakiramdam na talo sa negosyo, hindi patas ang laban, pero tandaan po natin na sa merkado, hindi po ang pinaglilingkuran natin yung tao. Ang pinaglilingkuran natin ay ang may-ari ng lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos. At ang reaksyon ng isang negosyante sa competitor na hindi patas lumaban ay hindi ganti, kundi tiwala sa Panginoon. At kung patuloy nagagawa ng tama, na karamihan ay iba na yung perspective, ano? Pero kung patuloy tayong magbibigay ng tamang serbisyo, tapat na presyo, magtatrabaho with integrity, ay magiging mabuting testimony po tayo sa ating marketplace. And upon realizing na hindi rin tayo permanente sa mundo, makukuha natin, pwedeng ma-earn yung mga kayamanan sa mundo, no? Maraming mga nakakagawa niyan. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga ay yung essence natin sa Diyos, yung standing natin sa Panginoon. Without all of the earnings, alisin mo lahat ng earnings mo, alisin mo lahat ng title mo sa pangalan mo, alisin mo lahat ng ipinagmamayabang mo sa mundo, sino ka sa paningin ng Panginoon. And lastly, no, isa pa sa mga napakagandang insight, yung ang ganda ng ekonomiya ng langit, ekonomiya po ng Panginoon, ekonomiya ng Diyos na ang hirap intindihin ng isang pangkaraniwang tao. Kapag pinili nating maging tapat sa ating pagnenegosyo, sa ating pagtatrabaho, hindi niloloko ang kliyente, sapat, tapat, sukat sa pagsisilbi, ay mismong ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Bibigyan kaya ng bagong kliyente, maring ngayon hindi mo makikita, pero yung favor ni God will come just in time. And your life may only be, or your life may only be the Bible that people will read, no?
talagang kailangan po natin na tumayo sa ating prinsipyo, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Stand on Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sa panahon na puro pera ang usapan, ang inalalatag ng Panginoon ay ang kaniyang katapatan at ang kaniyang kabutihan. Darating ang pag-unlad. Unahin lamang natin ang ating Panginoon. And of course, tayo po ay nagpapatuloy dito sa programang Entre Pinoy Espesyal. Darako na po tayo sa ating Negosyonaryo. Kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Oras natin mga kaibigan, alas 8:17 na ng umaga at yun nga po no ating napakinggan ang panayam kay Mr. Kenneth Go. At syempre po, hopefully no, tayo po ay matuto po tayong sumunod sa ating batas at may mga pagkakataon din sa ating pagnenegosyo. Meron tayong mga nakakalaban, may ka-conflict, meron po yung sabihin natin hindi nagkakaintindihan, may mga bagay kayo na magkasalungat ang inyong opinion, ang inyong point of view. Pero hopefully po ay sa pangalan ng Panginoon, di ba, kung iisipin natin kung ako ba ay kung ako si Jesus, ito ba ang gagawin kong reaction? So yun po yung magiging guidance natin. So sa pagnenegosyo talagang mahirap po dahil iba't ibang mga tao ang ating pwedeng ma-encounter. Parang mga estudyante din sa loob ng classroom. May iba't ibang learners tayo at i-deal natin yan sila. Hindi man everyday sa ating negosyo, pero siguro once a week, di ba? Lalo na kung may mga customer tayo or kliyente po tayo na may ugali talaga. So, paano tayo mag-a-adjust? So, we should love our enemies. At kapag love na natin yan sila, hindi na natin sila ituturing na enemies. Mahirap? Nako, mahirap po yan. Sabihin ko po sa inyo. Pero sabi nga 'di ba sa New Testament malalaman mo talaga kung gaano ka ka-obedient, kung paano mo rin kamahal ang Panginoon. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, mahal natin yung ating neighbor, madali lang na sumunod sa conviction ng Holy Spirit na we should be kind. 'Di ba? Maging kind tayo, more understanding. At tayo yung minsan kailangan magparaya. Basta hindi lang din tayo aabusuhin. Oras natin 8:19 ng umaga. Tayo po ay dumako no, sa ating announcement. Ito po, announcement natin. Ganun pa rin po para doon sa media. Okay, hanapin natin. Okay, ang media specialist, mula po ito sa KBP, ang Media Specialist Association of the Philippines o EMSA po ay magsasagawangan ng kanilang taunang Media Congress sa November 26 at 27 sa Juan Ayala, Makati City. Ang tema po for this year ay Synergy, Human Connection Meets Media Evolution. At ang kanilang goal po dito ay para talakayin yung mga changes, mga pagbabago,
At yung kinabukasan po ng industriya, lalo na itong pagsasama ng media practitioners at itong umuusbong na teknolohiya sa media. Kasabay po nito, gaganapin din ang ICE Awards 2025 upang kilalanin naman yung mga natatanging trabaho ng mga media professional. At para po sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang mga social media accounts ng Media Specialists Association of the Philippines. Manalangin tayo, Panginoon namin, mahal naming Diyos, maraming salamat po dahil kayo ang lumikha sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Maraming salamat sa mga biyaya na iyong binigay sa protection, Lord, na kahit minsan may mga pagsubok sa buhay, nakikita at nararamdaman pa rin po namin ang iyong protection, ang iyong love, Panginoon. Lord, sa mga panahong ito, panalangin po namin ang aming mga kababayan nakakaranas po ng baha, nakakaranas po ng takot, nakakaranas po ng iba't ibang mga trahedya sa buhay. Isa po dyan ay dahil po sa bagyong Tino. Lord, we pray, Lord, na itong bagyong ito, Lord, ay magpapatatag lamang po sa amin, lalo na sa aming faith dyan sa inyo. Panginoon, iligtas niyo po ang lahat ng mga anak nyo, ang inyong mga mahal po, Panginoon. I pray, Lord, na sa mga pagkakataong ito, Lord, nasa maayos at ligtas sila na lugar. At doon po sa mga na-stranded, I pray, Lord, na may mapadala po kayong mga rescue sa kanila. At the same time, Lord, sana magkaroon po ng deeper realization at konsensya po yung mga politicians namin habang nakikita, Lord, paano naghihirap ang aming mga kababayan, ang kanilang mga kapwa Pilipino dahil lang sa hindi na-implement, hindi po naggawa yung mga flood control projects. Panginoon, wag niyo pong hayaan na may masawi, may mawala, missing, or may masugatan po, Panginoon. But I pray, Lord, whatever you allow also, patatagin niyo po ang puso ng bawat isa. But we pray, Panginoon, na as much as possible, ang bawat isa po ay magkaroon ng coordination, lalo na po ang aming mga LGUs, ang aming mga City Disaster Risk Reduction Management, mga rescue team, Panginoon. Bigyan po ninyo ng magandang signal para yung mga nangailangan po ay ma-rescue agad, Panginoon. At sana po agad nang makalabas ng PAR ang bagyo. At wag na makapinsala pa sa ibang bansa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin ay 8:23 ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig na tumutok sa atin sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat po sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan nyo ang susunod na programa, ang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Singkauman, at magkadinigan po tayong muli dito alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, ako po si Saramito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zamba Sulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon. Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteryang Leptospira.